Good news sa Lakers fans! Lakers angat na sa standings at DeAndre Ayton naging komportable na ang laro sa Lakers. Pero bago ang lahat, panalo nga ang Los Angeles Lakers kanina laban sa New Orleans Pelicans na naglaro ng wala sina Zion Williamson at Jordan Poole. Sa score na 118-104, muling ipinakita ng Lakers ang kanilang lalim at solidong teamwork sa magkabilang dulo ng court. Pinangunahan ni Austin Reeves ang Lakers sa kanyang eksplosibong laro na may 31 points, 7 assists, at 4 rebounds kasama ang napakataas na 56.2% field goal percentage. Bukod sa opensa, nagpakita rin siya ng aktibong depensa at nagtala ng 1 block at 1 steal, dahilan para siya ang maging pangunahing spark plug ng koponan sa buong laban. Samantala, kahit hindi masyadong mainit ang shooting ni Luka Doncic, nagtala pa rin siya ng solidong 24 points, 12 assists at 7 rebounds. May 3 turnovers nga lamang siya, pero bumawi naman sa depensa sa pamamagitan ng 2 steals at 1 block. Dahil maalat ang kanyang tira, mas nag-focus siya sa facilitation at mas epektibong naipwesto ang kanyang mga kakampi para sa mas madaling puntos. Nag-ambag din si Rui Hachimura ng 14 points at 4 rebounds at rumagasa sa depensa at hustle plays, kaya nagtala ng plus 30 sa plus-minus rating. Hindi rin nagpahuli si Marcus Smart na may 14 points, 5 rebounds at 5 assists kasama ang masipag na depensa na may 2 steals. Pero isa talaga sa pinaka nag-step up ay ang kanilang big man na si DeAndre Ayton na nagdomina sa loob ng paint. Nagtapos siya na may 20 points at 16 rebounds at nagrehistro ng pinakamalaking plus-minus sa laro na plus 35. Patunay na malaki ang naging epekto niya sa tagumpay. Sa panalo ng Lakers, umangat sila sa 9 wins at 4 losses at nananatiling pang-5 sa masikip na standing sa West. Samantala, naganap na nga ang unang full practice ni LeBron James kasama ang South Bay Lakers matapos siyang magtamo ng sciatica injury noong off-season. Ayon sa mga ulat, naging matagumpay ang kanyang unang pagsabak muli sa full contact activities. Walang anumang setback, walang iniinda at kitang-kita raw na handang-handang na si LeBron na bumalik sa tunay na aksyon. Malaking bagay ito para sa Lakers dahil matagal-tagal din siyang nawala at ramdam ng koponan ang kakulangan ng kanyang presensya sa loob ng court. Bago tuluyang makabalik sa regular season games, dadaan pa raw si LeBron sa ilang scrimmage kasama mismo ang Los Angeles Lakers para mabuo ang tamang chemistry lalo na sa mga bagong rotation at adjustment na ipinatutupad ng coaching staff. Target ni LeBron na makabalik sa laro sa Nobyembre 18, 10:30 PM Pacific Time o Nobyembre 19, 11:30 AM Philippine Time sa laban ng Lakers kontra Utah Jazz. Isa pang posibleng date ng kanyang pagbabalik ay Nobyembre 23 sa US o Nobyembre 24 sa Pilipinas, laban din muli sa Utah Jazz. May lohika rin ang posibilidad na mas piliin ni LeBron ang Nobyembre 24 dahil may 5 araw na pahinga ang Lakers pagkatapos ng Nobyembre 19 game. Mas mahaba ang pahinga, mas tiyak ang full recovery. Ngunit kung sakaling piliin niya ang mas late na pagbabalik, aabot na sa 15 games ang mamimiss niya ngayong season. Dahil dito, 2 laro na lang ang pwedeng ipahinga bago siya tuluyang hindi makakwalify sa anumang individual awards. Posibleng maputol ang kanyang All-NBA streak at pati ang All-Star appearance niya ay maaaring maapektuhan, lalo na kung patuloy siyang mamimiss sa mga back-to-back games.